Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ang talata po na ating pag-aaralan ngayong umaga atin pong matatagpuan in the book of Galatians chapter 5 verse 13. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa. Galatians 5:13. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, wala pong pinakamaganda kung hindi ang maging malaya. Amen? Alam niyo po, ito po yung sigaw na madalas naririnig ko doon sa asawang babae na madalas ay bugbugin, pahirapan, at saktan ng kanyang asawang lalaki. Kapag sila'y nagkahiwalay na, ang sinisigaw ay, salamat dahil ako'y malaya na. O kapag namatay na yung kanyang lalaking asawa na palabugbog, palasigaw, palagulpe, at mahilig manakit, ay parang nakalaya na, hindi po ba? Ito rin ang sigaw ng mga tao ng pasasalamat kapag sila'y lumalaya na sa bilangguan. Halimbawa, natapos na yung kanyang sentensya. No? At nung araw, meron po isang kwento ng isang babae na tinatanong yung asawa niya, sabi, honey, ano bang nararamdaman mo? Ngayon ay 25th wedding anniversary na natin. Hindi ka ba nagagalak at hindi ka ba natutuwa? Kasi napansin ng babae, yung lalaki ay tila lungkot na lungkot at nakapangalumbaba. Ano bang iniisip mo? Anniversary natin ngayon. Sumagot yung lalaki at ang sabi niya, nung tayo ay nahuli ng tatay mo sa loob ng iyong kwarto, may daladalang baril yung tatay mo at pinamili niya ako. Ang sabi niya sa akin, ano ang gusto mo? Kulong o ipapakasal kita sa anak ko? Kasal o kulong? Iniisip ko lang, honey, ang sabi ng lalaki, kung ang pinili ko pala kulong, 25 years na, palagay ko laya na ako ngayon. Kung ang pinili ko ay yung isa. Pero mas pinili ko yung kasal, kaya hanggang ngayon nakakulong pa ako. Yun marahil ang dahilan kung bakit yung lalaki ay nalulungkot o nakasimangot. By the way, pagpaumanhin po ninyo, hindi talaga ako mahilig o hindi talaga ako magaling magkwento. Pero ang punto ko po rito, yung pong paglaya ay isang bagay that needs to be celebrated. Amen? Di po ba? Kapag nakalaya na sa bisyo. For instance, dati kang naninigarilyo tapos mahaba-haba ka ng panahon, maybe a month or a year na hindi ka na tumitikim ng sigarilyo. That is something to be celebrated. Anumang mga dahilan o anumang mga example ng paglaya, dapat po itong ipagpasalamat. Pero sa talata po natin ngayong umaga, ang sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat tayo. No? Tinawag tayo sa kalayaan, pero huwag nating gamitin ang ating kalayaan sa pagbibigay layaw sa laman. Instead, gamitin natin ang ating kalayaan sa paglilingkod sa isa't isa. Pinamagatan ko po ang pag-aaral na ito na freedom is terrible. Dahil pwede pong magamit ang kalayaan sa mga sariling kagustuhan. Alam niyo po mga kapatid, nung araw, lumaki po ako ng martial law period. No, martial law po, 1972 Kung hindi ako nagkakamali, tama, September 1972, nang ito po ay ideklara ng dating Pangulong Marcos. No po. At ako po ipinanganak ng 1967, nagkakaisip po ako, panahon na noon ng martial law. Pero marahil, dahil bata pa ako, yung sinasabi nilang pananakal, yung sinasabi nilang walang freedom at kawalan ng hustisya, hindi ko po masyadong naramdaman yon. Hindi ko po masyadong naramdaman. Kasi siguro bata pa ho ako. Pero hanggang ako po ay nagbibinata, kasi 1986 lang naman, mga kapatid, napalitan ang dating Pangulong Marcos, hindi po ba? At noong mga panahon na yon ay hindi po ganun
masyadong malaya. Aminin natin yon. When it comes to freedom of speech, freedom of the press, natatakot ang mga tao na magsalita against the government dahil po alam nila na mapaparusahan sila kapag nagsalita sila ng laban dito. Mga kapatid, ang tatay ko po ay istriktong tao. At alam ko yon sa puso ko bilang anak. At yun po mga kapatid ay iginagalang ko. Lumaki po ako sa ganong klase ng paggalang. Sa mga umpukan, sa mga pagtitipon, na hindi ko na-imagine o hindi ko po nagawa na magawa ng isang kwento na medyo mapapalagay sa alanganin o katawa-tawa ang tatay ko. Ako po ay malayang gawin ang anumang mga bagay sa tatay ko. Anumang sabihin sa tatay ko, malaya po ako. Pero may mga limitasyon po yung kalayaang yon na hindi ko po gagawin yung mga bagay na ikakahiya niya, yung mga bagay na mapapalagay sa alanganin, at sigurado po masasaktan ako. Yung freedom may limitation. Meron pong hangganan. Siguro po ito yung gustong sabihin ni Kim Chiu doon sa kanyang kanta na sa classroom ay may batas. At may batas na bawal lumabas. At kapag ikaw ay bawal lumabas, pero may ginawa ka at nag-comply ka, pwede ka nang lumabas. Ewan ko, naintindihan nyo rin po yun. So, ang iniisip siguro nito si Kim Chiu, bagamat may batas, pwedeng ikutan yung batas. At kung masunurin ka naman sa batas, at nagko-comply ka sa batas, walang problema kung ikay lumabas. Siguro ganon, ho. Malabo pa rin ba? Pero, ang point doon, kung ikaw ay malaya, kahit may batas, ikay malaya, at masunurin ka ron, hindi ka mamumroblema sa batas. Pero minsan, we overindulge in using our freedom. To the point na hindi na natin nakikita kung saan ang hangganan ng batas. Bawal tumawid, tawiran pa rin ang tawiran. Dahil ang katwiran, malaya akong gawin ang lahat. Bawal umihi sa pader, ihi pa rin sa pader. Bawal lumabas dahil quarantine. Labasan pa rin. Binuksan na daw po ang mall sa Pilipinas. Puno ng tao ang mall. Hindi na iniisip na ang kalayaan nilang gawin ang mga bagay na ito maglalagay sa kanilang mga sarili sa lalong matinding kapahamakan. Ang sabi po ni Pablo, paalala niya sa mga taga-Galasya, let us not use our freedom to satisfy our sinful nature. Alam niyo po mga kapatid, balikan natin saglit, no? To give more emphasis sa pag-aaral natin ngayong umaga. Balikan natin si Abraham. Binigyan ng Diyos si Abraham ng pangako. No po? At ang pangakong ito, pararamihin ang kanyang lahi. Abraham's descendants occupied the promised land under the leadership of Joshua. Di po ba natatandaan niyo po na naging alipin sila sa Ehipto? Pero yung pangako ng Diyos sa bansang Israel ay ang lupang pangako. Yung po yung Kanaan. At ito'y ibinigay ng Diyos panahon pa ni Abraham. At kanila yon. Di po? Subalit, noong sila'y nakalaya na sa tulong ni Moses, pumalit po si Josue o si Joshua. For a while, nung sila'y nakapasok na sa lupang pangako, they enjoyed the land of milk and honey. Pagkatapos silang talunin yung mga kalaban, di ba? Yung Jericho, yung Ai, at kung ano pang mga bayan. Ang problema ito, nung namatay si Joshua, after the death of Joshua, tinawag po yun na difficult period in the life of the Israelites. Ito po yung kasunod ng aklat ni Josue na kung babasahin po ninyo, yung pong Book of Judges, yung aklat ng mga hukom. Yan. So, ang kasunod po noon, sa Book of Judges, mababasa nyo po yung kasaysayan ng bansang Israel after the death of Joshua. At kung inyo pong titingnan sa Judges chapter 21, verse 25, no? Hukom 21-25, ito yung summary ng buhay ng mga Israelites after the death of Joshua. Ano po ang sabi? Judges 21:25. In those days, there was no king in Israel.
Everyone did what was right in his own eyes. Ayan po ang sitwasyon, mga kapatid. Wala pa namang hari noong mga panahon na yun eh. They don't have a king. Noong mga panahon na yun, ay sumusunod sila sa mga leader na ipinagkakaloob sa kanila ng Panginoon. Si Moses, si Joshua. Pero pagkatapos ni Joshua, ng mga period na yon, ang sabi po ng Bible, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. And this freedom that they have, ginagawa nila kung ano ang kanilang maibigan. Ayon sa gusto nilang mangyari. Kung sa tingin nila ito ang tama, they will do it. Wala silang pakialam kung anong repercussion, kung anong consequences, kasi sila ang masusunod dahil walang hari. So this freedom launched them into a destructive cycle. Kaya dahil walang leader, wala pong hari, anong nangyayari? Nagpapadala ang Diyos ng judges, ng mga hukom. Kaya nandiyan sina Samson, sina Barak, no, yun po yung mga judges, mga hukom. Sila po ang naghukom sa bansang Israel sa panahon nang wala pa silang hari. And during that time, ano po nangyari? Cycle. No? Aangat, bababa, aangat, bababa. Pag nagkakasala, lulupigin sila ng mga kaaway, magbibigay ng tulong ang Diyos. Tapos ganoon na naman po, repeated cycle. Because people are doing what they think is right in their own eyes. The people forgot about God. They did whatever they felt like and caused harm to themselves and others. At ano pong nangyari? This weakened the state, the nation, their surroundings, and the enemy took advantage of their vulnerability and they conquered them. And in their distress, ano pong nangyayari? Paulit-ulit, Israel cried out to God. Ang ginagawa naman ng Diyos, nagpapadala siya ng judges. Yung mga hukom, sila po yung mga military leaders who would free God's people again. So makukubkob, makakalaya. Maaalipin, makakalaya. Ito pong cycle na ito ay paulit-ulit at ayon po sa Bible, sa Book of Judges, 7 times itong ginawa ng Diyos. People always want autonomy. Yun po yung dahilan kung bakit may rebellion sa Pilipinas. May rebellion ng mga Moro, may rebellion ng mga NPA, may rebellion ng mga Abu Sayyaf. Bakit? They want autonomy. Ano ba meaning ng autonomy? Independence or freedom as of the will or one's action. Yun po yung meaning ng autonomy. They want autonomy. They want to do their thing. They want to have their own government. They want to be the one leading the affairs of their lives and their people and their nation. That is what autonomy means. Today we are in a revolution of autonomy. Ang tao ngayon ayaw ng pakikialaman. People are defending their right to define who or what they want to do. What they are apart from any outside authority. At alam niyo po mga kapatid, autonomy promises so much freedom. But like in the days of the judges, it brings a destructive cycle sa buhay ng mga tao. Mga kapatid, napakahirap bigyan ng kalayaan ang taong hindi naiintindihan kung ano ang kalayaan. At napakahirap na ang tao'y magkaroon ng kalayaan kung hindi niya alam gamitin ang kanyang kalayaan. Kumusta po tayo? Sinong nasusunod sa buhay natin? Kung sinasabi nating tayo'y mananampalataya, are we under an authority or are we free to do whatever we want to do? Mga kapatid, wala na pong problema. Pagdating sa mga kasalanan, tinubos tayo ng Panginoong Jesucristo, pinalaya na tayo. Pero sa ating paglaya at araw-araw na pamumuhay, we should be under an authority and submitted to that authority. Dahil kung hindi, napakagulo ng buhay natin and the freedom that we have will always be chaotic and problematic.
Kaya ang Diyos nag-establish ng mga otoridad. Hindi po ba? Nag-establish ng otoridad ang Diyos sa pamilya. May ama, may ina na siyang otoridad. Oo, kung ikay anak, malaya ka. Malaya kang makalapit sa tatay mo. Malaya kang makalapit sa nanay mo. Malaya kang gawin ang maibigan mo within the bound of God-given authority. Pero wala kang kalayaang lapastanganin ng magulang mo. Wala kang kalayaang magsalita ng masama, ng pambabastos, at ng hindi matuwid. Ngayon ang tanong, ano bang kalayaan ang gusto nyo? Yung kalayaang sumaway? Kalayaang gusto ninyong magawa ang mga bagay na ibig ninyo? Mga kapatid, mahal ko mga anak ko. Puro lalaki po ang mga anak ko and I love them. Pero yung aking pag-ibig sa kanila ay kasama po ang pagdidisiplina. At yung pong pag-ibig na yon ay may halong pag-iingat. Nagseset po ng batas ang pag-ibig na yon. May mga boundaries pong isineset ang pag-ibig na yon. Mahal kita anak pero wag mo akong babastusin. Dahil inirespeto kita bilang anak. Pwede tayong magbiruan anak pero yung biruan natin ay may hangganan. May mga pagkakataon na yung biruan natin lumalampas na minsan patungo sa kabastusan. At hindi po tayo dapat sobrang laya pagdating sa ganon. Ngayon po, pinapaalala ko lang ito sa kapwa ko mga Pilipino kasi po ngayon, ang mga Pilipino, sorry po, napakadami na pong bastos. Napakaraming bully. Nakakatakot to magkamali sa Pilipinas eh. Kaya siguro yung mga pastor, takot silang mag-live ng ganito eh. Takot silang mag-sermon ng naka-live. Kaya yung iba, mas madali yung recorded eh. Kasi na-edit mo yun eh. Copy-paste nga daw. Pero pag live na ganito, lahat, wala, no holds barred. Ang nangyayari ay, kinakabahan sila, baka may masabi silang mali. Eh alam niyo po sa Pilipinas, ang Pilipino numero 1 basher. Numero 1 complainers. At numero 1 bully. Nakakatakot magkamali. At minsan mga kapatid, dahil po sa kalayaan, kahit Pangulo ng Bansa, namumura. Pangulo ng Bansa sa social media, ipapapatay. Kahit biruan lang, ano po. Walang paggalang. Sa mga frontliners, nakikita nyo, viral ngayon yung mga videos ng mga babaeng nagpipilit pumasok sa mga ipinagbabawal na lugar, walang face mask, walang cover. Ano tawag doon? They're exercising their right. Nakakalungkot, pero ito po ang realidad. Katulad nung panahon ng mga hukom, people want to do whatever they want to do. Mga kapatid, sino ang nasusunod sa buhay natin? Sa ating mga tahanan, nagbigay ang Diyos ng mga otoridad para galangin. Sa mga simbahan, nagbigay ang Diyos ng otoridad. Si pastor, ang mga elders at leaders ng church. Sa pamahalaan, may mga set authorities na ibinigay ang Diyos. Alam niyo ba, nung unang panahon, ang mga taong humingi nito sa Diyos eh. Ang unang hari ay hiniling nila sa Diyos. The first king of Israel was King Saul. And the people of God asked him for a king. At ano binigay sa kanila ng Diyos? Si Saul. In the beginning, okay naman ito si Saul. Ano po? Okay naman siya bilang hari. After the disastrous days of the judges, people of God prematurely demanded a king. At itong si Saul looked good on the outside, but the problem with him, yung kanyang puso ay hindi ayos. Israel followed a wicked king in Saul in the beginning. Pero kalaunan, inireveal din ng Diyos ang masamang puso ni Haring Saul. Yung selosong puso, yung inggiterong puso, yung pusong makasarili. Kaya po ang Diyos,
sinabing kailangang palitan si Haring Saul bilang hari. At tinawag niya si Samuel para pumili sa mga kandidatong kanyang ibibigay para maging hari. Ano po ang nangyari? Sa pagdalaw nitong si Samuel sa bahay ni Jesse, nakita niya ang tall, strong, handsome guys na meron sa bahay ni Jesse. Pero ang sabi ng Diyos, God rejected them, and instead, Samuel anointed a young shepherd boy, David, as the next king of Israel. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa height, hindi tumitingin sa itsura, kundi tumitingin siya saan? Sa puso. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ano po sabi? But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. The Lord looks at the heart. We all have a tendency, mga kapatid, na abusuhin ang batas. I am not immune to this destructive pattern. I also struggle with God's rule. I wonder whether He has my best interest at heart, or if He's aware of my challenges at some point in time. At minsan gusto nating magrebelde, gusto nating pakialaman ang buhay. Gusto nating mamuhay na tayo ang nasusunod, tayo ang may control. And most of the time, we take matters into our own hands and doing what is right in our own ways. Ano resulta nito? Most of the time, the results are painful. Isang araw po, mga kapatid, sumama kami mag-camping, kami mag-asawa. Ito po, camping po kami. Parang isinama po namin yung aming bunso. Ang naiwanan po yung dalawang malaki. Yung panganay, si Yen at saka si Red. At kami po, pag umaalis ng bahay, nagbibilin. Bilin sa mga bata, o yung mga plug, kapag isinaksak, bubunutin, yung ilaw na binuhay, papatayin, yung kalan, pag ginamit, tiyakin na sarado. So, all those paalalas. Walang pasaway. Yun po yung mga bilin. Pero alam niyo po, mga kapatid, aminin man natin o hindi, yung mga bata, pag wala na ang pusa, para daw pong mga dagang nakawala. Nung nandun na kami sa campsite, nandun kami sa camping, kami po yung nagpi-fishing. Maya-maya, tumunog yung cellphone ko. Alam niyo po, yung dalawa, tuwan-tuwa. Nagpa-picture pa ho, nag-send ng photo. Alam niyo po yung picture na isinend sa amin? Yung dalawa, nandun sa bathtub. Po, naliligo sa bathtub. May red wine, may glass ng red wine, at tigisa sila ng glass ng red wine na nakalublob doon sa bathtub namin. May bathtub po kami rito sa taas na hindi po namin nagamit ni minsang mag-asawa. Bakit po? Kasi po ang tubig noon, napakadami pong tubig ang gagamitin mo. Dito napakamahal ng tubig. Alam niyo po, nung nalingat kami, for the first time, pinuno nila ng tubig, nilagyan ng bubble bath, at nagtampisaw yung dalawa ko pong anak doon po sa bathtub with matching red wine on the side. By the way, mga ano na po ito mga red wine, hindi po bawal sa bahay namin yan. Okay lang yung red wine. Ang bawal po dito yung maglasing at makita ko silang umiinom. Pero red wine, hindi ho masyadong issue sa akin yan. So nakita ko po, meron silang tangang red wine. Sinend pa ho sa akin yung picture. Naku, doon pa lang ho sa camping site, sinesermon ko na sila. Pagbalik dito, pag-uwi, napangaralan ko po, nasermonan ko. Hindi nyo ba naisip? Kung gaano karaming tubig yung itinapon nyo, pinuno nyo ng tubig yan, bubble bath, at syempre, nagtampisaw kaya. Pagbabalaw nyo, ganun din karami ng tubig. No, alam nyo po, binayaran ko sa tubig nung mahigit $400 sa loob ng 3 months. Hindi po kami umaabot ng ganun. 300 lang ho kami. Dahil lang ho doon sa isang pagsuway na ginawang yon. So, it was just a basic thing. Siguro sabi niya, simple lang naman yan, pastor. Opo,
Pero ginagamit ko lang yung illustration ito minsan na kapag nalilingat yung people or yung person of authority, we have a tendency na gamitin yung kalayaan para bigyang layaw ang laman. Ganito po nangyayari sa mga nag-a-abroad, mga asawa, mga babae, lalaki man, na pupunta sa ibang bansa para maghanap buhay, kasama doon yung kanilang kalayaan sa mga mahal nila sa buhay para gawin ang mga bagay na kanilang pwedeng gawin at maibigan. To the point na ang kalayaang ito ay nagbibigay na ng layaw sa laman at kanila itong ikinapapahamak. Mga kapatid, freedom is good unless I use it to the right thing. Freedom is a terrible thing. Unless you use freedom to do the right thing, freedom will be very destructive. Kaya kumusta ho tayo ngayon? Kumusta po ang ating mga buhay? During the time of the judges, the people should have followed God as their king. But instead, the people ignored him and demanded a human king. And God reluctantly gave them their wish. Sana po sa araw na ito, makapagbulay-bulay tayo. We human value the outside, but God values the inside. God chose to use David significantly, not because of his good looks, not because of his strength or creativity, but because God found a man after my own heart. Acts 13:22, Proverbs 4:23. Ano po ang paalala? Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. If we work on our hearts the way we work on our outward appearance, God could do a lot with us too. Naniniwala po ako na nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, lalo na ang kondisyon ng ating puso. Lagi ko po sinasabi sa aking vlog, ang kondisyon ng ating puso habang ginagawa ang lahat ng bagay, maging ang pagluluto, ay nakakaapekto ng malaki sa resulta nito. Kapatid, pagdating sa kalayaan, malaya tayong gawin ang lahat. Pero ang paalala, huwag natin gamitin ang kalayaan sa pagbibigay layaw sa laman. Amen? I hope nakinabang po kayo at napagpala po kayo ng paalalang ito. Saglit po tayong tumungo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Nagpapasalamat sa iyong mga paalala. Nagpapasalamat sa iyong mga provisions. At nagpapasalamat sa mga otoridad na ibinibigay mo sa aming mga buhay. Dahil sa kanila, natututo po kaming gumalang, natututo po kaming rumispeto at maging masunurin sa iyong mga kamay. Naniniwala kami, Panginoon, na walang otoridad sa mundong ito na hindi galing sa iyo. Ikaw ang nagtatayo at ikaw rin ang nagbabagsak. Ikaw ang pumipili ng mga tagapanguna sa buhay namin. At ang aming responsibility ay ang maging masunurin sa mga ito. Turuan mo kami na hanapin lagi ang buti sa mga otoridad at ang buti sa aming mga puso bilang mga tagasunod. Samahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga landasin namin sa buhay. Samahan mo kami sa mga problema at samahan mo po kami sa aming mga pinagdadaanan. Lalo na po sa oras na ito, sa pandemic na meron pa kami ngayon, huwag nawang gamitin ng mga tao ang kalayaan upang lalo nilang ikapahamak. Tulungan mo kaming maging mahusay at maging masunurin sa itinatadhana ng iyong mga batas. Pagpalain mo po ang mga aking mga kapatid, ang mga dumadaan sa mga karamdaman ng buhay, hipuin mo po sila. Pinapanalangin ko po ang mga may suliranin sa finances. Ito po ay realidad at alam ko po, Panginoon,
na meron na pong mga taong nahihirapan. Samahan mo sila, Panginoon, at ipadama ang iyong pagkalinga. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatirang inaabot ng pamamahayag na ito, saan man sila naroon, sa kanilang mga tahanan, pagpalain mo po sila. Lalo na po yung magpapahinga na ngayong gabi, at yung magsisimula pa lamang ang umaga, patuloy mo po silang samahan. Father, I am praying for those who are in need of your personal touch right now. Si Ate Beyeng Saludaga, I am praying for her, Lord. Ganon din po si Nanay Poste. Samahan mo po sila sa kanilang mga kahingian, pagdaing. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang patuloy na pagkilos mo kay kapatid na Mayet Rodriguez sa kanyang karamdaman. Pinapanalangin ko po sa iyo ang Kakang Lole Atanasio, si Tatay David Marasigan, ang pamilya po ni Ate Naldi at Kuya Marcy sa Tingin, si Kuya Nestor Cienfuente, ang pamilya po ng ni kapatid na Agnes Causaren, ang kanyang nanay, yung kanyang back pain. Panalangin din po kay Bernice Sanchez, ang patuloy pong paghipo at ang iyong pagpapagaling. Dinadalahin ko rin po, Panginoon, ang kaibigan ni Ate Lisa Cruz na nasa Amerika. Kilala mo siya, Panginoon, yung kanyang problema sa kidney. Sa iyo pong mga kamay, pinagkakatiwala namin ito. Patuloy pong panalangin sa Atinita at kay Nanay Honor na sila ibabalik dito sa Canada. Samahan mo po sila. At naniniwala po ako walang imposible sa iyo, Panginoon. Samahan mo po ang Kuya Roy, ang Kuya M.A. Pedes, ang Ate Tessie sa kanilang mga karamdaman. Ganon din po ang aking may bahay. Salamat po sapagkat kahapon ay nangyari yung kanyang first mammogram after the cancer. We are praying, Father, na sana po ay everything is okay at wala na po yung cancer sa kanyang katawan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa mga bagay na pinagdadaanan ng bawat isa. I am also praying for my father, si Tatay Boy. Panalangin din po ang amin pong mga pangangailangan sa araw-araw. Yun pong mga suliranin namin sa buhay, especially yung mga may problema sa relationship. Tinataas namin po sila sa inyo, Panginoon. At naniniwala po kami na walang imposible. I'm also praying for Nanay Engay Hinido, si Nanay Tateng, si Nanay Honor Santarin, Nanay Elong. Pagpalain mo po sila, yung mga may edad na naming mga kaanib. Sila po yung vulnerable, Panginoon, sa sitwasyon ngayon. Sana po ang patuloy na pagpapala. Si Tita Remy na nag-aalaga po kay Kakang Lole, bigyan mo po siya ng lakas para mapaglingkuran niya ang aming si Kakang Lole at dalangin ko po ang patuloy na biyaya mo na ipagkaloob sa kanya. Na patuloy po siyang magtaglay ng iyong ibayong kalakasan. Ama, maraming salamat. Marami pa ho akong gustong hilingin sa iyo at alam ko naman na nalalaman mo ang kondisyon ng aming mga puso. Alam mo kung anong mga hiling namin at kung hindi po labag sa kalooban mo ang mga kahilingang ito, pwede po ba, Ama, ipagkaloob mo ito? Sa iyo po kami umaasa, sa iyo po kami nagtitiwala. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang araw po mga kapatid. Again, gusto ko lang po ibalita na tapos na po yung mammogram ni Dang yesterday. Yung po yung unang mammogram niya sa after the chemo, after the therapy. Sana po ay everything is okay. Sama niyo po sa prayer. At yun po yung aming kahilingan. So good morning po sa inyong lahat. Again, ang mababasa ko lang po yung mga nag-comment. We have almost 60 plus viewers po ngayon. Yung pong mga nag-comment, yung po yung mababati ko. Gaya ni Bernie Sanchez, ni Emil Serrano, ni Kuya Larry Montillano, ni Ate Yoli Kerubi, ni Ate Heidi Mejia. Good morning po sa inyo. Si Ate Joyce Pakinggan, si Ate Mirna Sinfuente, si Marilu Reyes, si Ate Judith Advincula. Good morning po, Ate Judith. Si Ate Flor Delisa Maynes, si Marjorie Almasar. Magandang araw sa iyo. Ganon din po kay Marilu Reyes, kay Bernadette Causaren, kay Ate Gina
De Castro, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ate Myra Paredes Libertino, kay Brother Dong Kalunya ng Aristocrat, pagpalain kayo mga kapatid ng Panginoon. Si Christina Saludaga, Nanay Puste, alam ko nanonood si Nanay Puste ngayon. Si Ate Beying Saludaga, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Kuya Elmer Paredes, good morning po Tito Emay. Si Ate Mirna Narciso, si Josephine Reyes, si Kuya Boy and Ate Lucy Mejia, magandang araw po. Si Lily Camyalu Bunso, magandang araw, magandang umaga. Si Eric Advincula, si kapatid na Belen Olaes, si Ate May Atanasio, May Di Guzman Atanasio, si Nador Anunciado, si ano pa ba? Ang hindi. Yan, si kapatid na Rodante Kerubin, Ate Maricruz at si Kakang Lole, mamaya daw po baka replay maipanood niya. Kakang Lole, good morning. Miss ko na kayo, Kaka. At ganoon din po kay kapatid na Hasmin Lucero, kay Minda Lingan, kay sino pa ba? Ate Apin Atanasio Reyes, good morning Ate Apin. Kay Ate Tess Asturias, Ate Tess, natutuwa po ako sa pamilya nyo kasi po itong pamilya ni Ate Tess Asturias, paggabi, ginagawa po nilang devotional, yun pong tinig ng pag-asa. Natutuwa po ako, nakikita ko sama-sama yung kanyang mga anak, ang buong pamilya, they sing a song of praises together and they watch tinig ng pag-asa. Ate Delia and Kuya Ban Magkawas, good morning po. Dalayan ko rin ang patuloy niyong kalakasan. Ate Del and Kuya Ban. Ate Ellen Gonzales at si Kuya Monching. Ate Lisa Cruz, magandang umaga po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At kasama po yung kaibigan ninyo sa aming mga panalangin. Ganon din po kay Ate Daisy Esguera. Ate Daisy, good morning po. Kailan po ang balik ninyo dito sa Winnipeg? Ganon din po, sino pa ba? Wala na po, nabasa ko na lahat. Kay Ate Ading at kay Kuya Dante, sa mga kapatiran sa GGG, kay Marvin, kay Lisel, kay Pastor L, kay Ate May, kay Armin, kay Kuya Ney, kay Enoch, at kay Mimi, kay Kirby, at kay Grace, kay Oji, at kay Finet. Yan, yung mga kapatiran sa God-Given Grace Small Group. At yung pang mga ibang small group ng Friends of the Cross. Yan, pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Mamaya pong gabi, prayer meeting. Pag Wednesday, 2 sermon po ako, isang umaga, isang gabi. Kaya mamaya samahan niyo uli ako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos para po sa prayer meeting at sa ating pong mga pananalangin. Yan, so kung wala po kayong gagawin ngayong umaga at naka-quarantine pa rin, pasyalan nyo yung aking YouTube channel, manood po kayo ng aking mga videos. Marami po akong mga bagong menu na hindi nyo pa siguro napapanood. Panoorin nyo po. Meron pong mamaya po, ipopost natin yung paggawa ng sumang balinghoy with a twist. Ayan, panoorin nyo po. Medyo maganda at masarap po yung aking suman. So yan, kung hindi pa okay nakaka-subscribe sa channel, click lang po yung subscribe. Ngayon, kung wala naman kayong YouTube account, wala kayong Facebook, wala kayong ano tawag doon? Wala ho kayong email para mag-subscribe sa YouTube, sa Facebook na lang po. Pag nakita nyo po yung atin pong mga YouTube videos, paki-share na lang po sa inyong account po sa Facebook. Kasi po, pag nakita ng mga kaibigan nyo yan, at naisipan po nila magluto, yan. So, nakakadagdag po yan sa aking watch hour, no? Nakakatulong po yan kasi nagbi-build up po tayo ng watch hour sa YouTube. So, paki-share na lang po. Yun lang po pakiusap ko. Thank you kay Ate Josephine Reyes at saka kay Bernice Sanchez. Lagi po nilang isineshare. Shout out po sa inyo. Marami pong salamat. So, again, God bless everyone. At makita po tayo mamayang gabi. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, para sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.